huwag kayong mabalisa. Well, palagi namin marinig ang mga salitang ito, lalo-lalo na kapag minsan sa patay. Kailang baka sabihin natin ay parang hindi ito yung realidad na hinaharap namin. Na isang kong kapal ng aking tao namin ng ating pananampalataya ay isang pananampalataya natin dapat ginagabayan tayo tungo sa katotohanan. Nais tayong tingnan ang buhay na nais natin pagkaloob sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Yung pananampalataya natin, katulad ni Pinamanig ni Jesus na rin, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay, ay hindi pagkasawalang hibo sa realidad ng daigdig na ito. Makita natin na maraming pwedeng dahilan at pwedeng pagkabalasan ng tao. Katulad na yan ang pagdating ng kamatayan. Pero nais ng Pamanig na Jesus natin na nawa yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na tinuturuan tayo na harapin ang mahalagang mga katotohanan na ito ng daigdig na ginagalawan natin. Katulad na rin bawal ng alin na kamatayan. Yun yung realidad na makita ko natin. Sumundong ginagalawan natin na alin, hindi tayo alis sa daigdig na ito nang hindi tayo daranas ng kamatayan. At yan ay mahalagang makita ko natin para alin, mapagandaan natin. Nais na Jesus. Kaya ako tutusin. Kapag may patay, inalagay natin yung RIP, rest in peace. Hindi lamang sa bagal na mayapa ka na, yumao ka na. Mulit natin sa makita ng ating Panginoon na tayong kabayan na makita natin ang tunay na katotohanan na harapin natin yung pananampalataya natin natin. Makita natin yung kahalagahan ng daigdig na ito na pinahalagahan natin katulad ng halimbawa ng na bagaman siguradong darating ang kamatayan, anong na kailangan natin makita? Yung kahalagahan, yung biyaya ng presensya ng bawat isa, katulad kay Manolo, masalamat tayo na umabot na mahigit 70 yung kanilidad. Bawat isa sa atin ay magpasalamat tayo kapag tayo ay nabisip na yung araw na ito. At naman po pagmasalamat natin sa Diyos, yung biyaya ng presensya, yung nakikiisa para sa pag-atin sa lilantungan kay Manolo. Pagmasalamat tayo sa biyaya ng presensya na hindi nagkakatao ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kinakailangan natin mahalagahan ang biyaya na yan na makita natin at hindi makita natin kung ano. Hinaharap natin ang katotohanan katulad ng hinaharap ng katotohanan ng kamatayan. Hindi yung kapag nawala na, saka lang tayo manghihinayang. Sayang na. Sabi na, paano ba gagamitin kung ang tinatawag natin na damo kung patay ng kabayo. Kaya napakahalaga yung pagkapasalamat sa biyaya ng buhay na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kasama na rin yung buhay na ipinagkaloob kay Manolo. Ay lalo na naging bahagi ng buhay niya at nagiging karugtong ng buhay niya at yung mga sabi na natin ay umuwi sa buhay ni Manolo na naging kaakibat ng inyong buhay. Sa lugar, yun po yung isang biyaya na nawa po ay pahalagahan natin. At pagkakataon din naman, kung saan
buhay na ganap at siya. Kaya nga yung ating pananampalataya, yung pananampalataya natin, patuloy na nag-aanyaya sa atin na yung ating mga itinuturo sa atin ay gabayan tayo. Kaya sinasabi sa atin na iwasan ninyo ang kasalanan. Bakit? Ipapahamak niya. Bagaman po, pagkakataili lahat ng kapahamakan ay dulot ng kasalanan. No? May iba namang naging dahilan kung bakit tayo napahamak. Pero sigurado mo yun, na kapag tayo gumawa ng kasalanan, may epekto na dulot ng kapahamakan. Mayroon din namang kapahamakan na maaaring hindi gawa ng kasalanan. Kung minsan hindi pa kapahamakan, bakit? Hindi naman kasalanan, ano lang ang problema, walang alam. Kaya kung minsan napapahamak. Pero, bahal ko yun, yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na tumutukoy sa atin natin. Ito, kaya ano sabi niya, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Sabagat maraming bahay maraming silid sa bahay ng aking Ama. At isa higit sa lahat, ano yun? Yung turo na Jesus natin. Yung buhay na walang hanggan na pinagkaloob sa amin bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Huwag natin kalimutan. Nawa po, magabayan tayo, lalo-lalo na sa pamamagitan ng mga sakramento. Kasi tayo ay iniligtas ng Diyos. Hindi lang para sa buhay ng Diyos na ito. Tayo iniligtas ng Diyos natin para magkasama-sama tayo doon sa kanyang kaharian sa namin. Kaya di po ay patuloy natin ipanalangin ang kapayapaan ni Manolo. Na kung sakaling man siya ay nagkulang, ay sana po ay kaawaan siya ng may kapal. Sana po pakinabangan namin lalo-lalo na alamin yung mga sakramento. Hanggang sa sakramento ng pagpapayong malaki sa mga may sakit. Pero lahat na yan ay sumula saan? Sa sakramento ng binyag. Na nais ng Diyos na rin makasama tayo sa kanyang kaharian. Napaganda mo ng Ebanghelyo natin. Anong sabi niyo ito? Na at paroon ako upang ipaghandaan ko kayo ng maliliran. Ipaghandaan tayo ng Diyos ng maliliran saan? Sa bahay ng ating Amang nasa langit. Sabi nga ko natin, sa biyaya ng ganyan, we are bound to heaven. Huwag natin kalimutan yung isang biyaya na pinagkataon sa atin ng Diyos bilang mga binyagan. Kaya nawa, ang buhay natin sa daigdig na ito ay isang buhay natin. Panaging patutuo. Patutuo. Ba't ka nagpapakabuti? Sabi nga natin, kasi ako ay anak ng Diyos. Kaya ako nagpapakabuti. Ba't ka umiiwan sa masama? Kasi iniligtas ako ng ating Panginoon Yesu Cristo. So sa ganung klaseng kasi nakita natin yan, yung biyaya na Jesus na higit may pinagkaloob sa atin sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Asawa, higit natin pakinabangan. Pahalagahan natin, pasalamatan natin ang pumikapa natin na nawa ay higit na magkasama-sama tayo doon sa kanyang kaharian sa langit. At hindi lang natin ipinagdarasal si Manolo. Tayo rin ay humingi ng tulong kay Manolo na rin ipagpasal tayo sa may kapal. Kasi nasabi ng banal ng kasulatan, pray for one another. Hindi na ginagawa namin sa mga santo at santa. So, bahagi mo yun. So, makatutulong din sila na magpasal tayo sa harapan ng pumikawan. Bakit? Kasi
ng Diyos sa bawat isa sa atin. Magkaroon tayo ng panahon na manawa, magkasama-sama tayo doon sa kanyang